Mga balita, saan ka? Kahit saan usap tayo, hindi lang chika, kilos para sa bayan. Tapat at totoo, para sa Pilipino. Sabay nating sabihin, katotohanan ay laging bida. Ate Melvi, unang hakbang tungo sa pagbabago. Kasama maka sa vlog ko, unang hakbang tungo sa pagbabago. Politika, hindi usapan. Ito ay pagkilos. Diretso. Good morning po sa ating lahat. Bago po ako mag-share ng konting revisiting the Duterte legacy goes to Muntinlupa City, nais ko lamang po magpakilala ng bahagya. Ako po si Kuya Onin, founder po ng Armgan, Aguila Riders Motorcycle Group Unified Network. I'm also one of the founder of the Aguila International Special Task Force. Ako rin po ang isang founding member ng Volunteer Protector for Sara Duterte. At ako po I was a Rosary Director po ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Sino po ba Agila dito? May mga Eagles po ba dito? So I was a Rosary Director of Calabarzon, Cavite Region 2. I was also appointed Chairman Comelec of Southern Tagalog Region. I was also appointed as Rosary Director ng National Capital Region 101 ng the Fraternal Order of Eagles. And of course, kasama ko po dito ang aking mga kasama, and also I'm founder of the Duterte Rider Supporter. Palakpakan po natin yung mga DRS members na nasa likod. Ayan po sila. At once again, kami po ay isang simpleng mamamayan. Simpleng mga karamihan po sa amin ay nasa kalsada nagtatrabaho, no, as riders. At linggo-linggo po, kami po ay sumasabak sa mga iba-ibang mga charity events. Every week, actually po, sa araw na ito, meron po kami 4 na lugar na nagkakandak po kami ng charity. Nagpapaabot pa kami, abot sa aming konting may tutulong ng barya-barya lamang. Barya-barya po, hindi po milyon-milyon. Pero po, sabi nga nila, konti man lang yan, pag pinagsama-sama, ay malaki rin. No? Kaya maraming salamat po sa ating mga riders. Ang aming pong grupo ay nabuo nung si Tatay Digo ay illegaling dinala po sa dahig. No? Isa sa mga kasamahan namin dito, si Kadbal, ay nandoon din sa Villamors Air Base nung si Tatay Digo ay kanilang pinilit na isakay sa aeroplano. At ang aming pinakamalawakang motorcade, kung inyo po'y napanood sa inyong mga cellphone, sa mga mainstream media, kami po yung nagmamotorcade sa NCR na sobrang dami dahil po sa illegal na pagdukot sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. That was March 16. No? Kami rin po yung nandoon sa Liwasan. No? Nung birthday ni Tatay Digong, nandoon din po kami. Yung nakita nyo pong nag-viral na nakipagharapan sa mga kapulisan doon sa Mendiola, kami po yun. Kami din po yung nandoon sumugod sa Comelec. At isinisigaw namin ang kawalang hiyaan ni Garcia. Kami din po yung nakita ninyo sa Comelec, sa harap ng Supreme, sa harap ng Court of Appeals. Kasama ko rin doon, si Kaboy Bigaw. No? At kami din po yung sumisigaw na nag-viral ng million views ng Larry Gadon. Ano nga yun? Larry Gadon? Kami po yun. No? At nandun din po kami noong September 21. Pero bago pa po noong September 21, nandun din po kami sa Batasan. 2 araw, walang tulog,
doon po kami humihiga sa semento. Wala po kami higaan. Buti na lang may nagbigay po sa amin ng garbage plastic bag at yun po yung ginamit namin bilang tulugan. Doon po kami natulog 2 araw. Pangalawang araw, buti na lang, dapat nga po 3 araw kami doon eh. Buti na lamang sa pangalawang araw naming pag-iingay sa harap ng Kongreso, bumaba na po ng sapilitan si Tambaloslos. At muli, nung nagkaroon po ng malawakang rally sa iba't ibang lugar dito sa Kamaynilaan, nandun din po kami. At sumabak din po kami sa Mendiola. Pero hindi po kami yung nanggugulo. Dahil yung mga nanggugulo na nauna sa amin, ay mga bayad po yun na galing po sa makaliwang grupo. No? Nung dumating kami third batch sa Mendiola, kasama po kami na namimigay ng pagkain sa mga rallyista at yung mga kapulisan nandoon. Katabi po namin yung mga kapulisan. Hindi po natin kalaban yung mga kapulisan. Sila po yung ating kaagapay dapat dito sa laban ng korupsyon. At muli, kami po yung nagpapasalamat na kami po yung naimbitahan dito po sa Revisiting Duterte Legacy dito po sa Muntinlupa at makasama po rin natin at iba't ibang mga sinapi. No? Meron po akong hinanda na aking letter na supposedly sulat ko din po sana ito doon sa national nung nagkaroon kami ng forum. Pero hindi ko po na-share at dito ko na lang po sa inyo i-share. Ngunit bago ko po basahin po yun sa inyo, nais ko po munang ipakita sa inyo na kami po bilang mga Duterte Rider supporters ay meron po kaming kinumpose na kanta. Alay po namin sa Tatay Digong. Nais ko pong pasalamatan ang composer po ng kanta na isang vandalista din, si Kat Ruby. At yung kinumpose po na kanta ay hindi pa po namin i-release yun sa iba-ibang platform. It was never yet released unto this day. Kaya, ang kanta po ito ay patungkol po ito sa pag-welcome ng ating mahal na Tatay Digong. Dahil naniniwala po ang bawat isa sa amin, at sana kayo din po, ay buo ang ating pananampalataya at pananalig na si Tatay Digong sooner, very soon, ay uuwi siya at makakasama natin siya dito sa ating sariling bayan. Kaya po, kung ipahintulutan niyo po, nais ko po panoorin niyo muna saglit ang aming pong ginawang video at kanta para kay Tatay Digong.
Tibay at dangal, nagtipo ng bayan, sabay panalangin sa lupang sinilangan, muli kang sasalubungin. At mula din ang ating mga kamay at sumaliwan pagkakita iniwala po sa ating mga panalangin at tatalaman ko. Ayan po mga kababayan, kami po ay simpleng mamamayan lamang. Kami po ay mahirap lamang. Pero puso at dangal at pag-ibig sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay walang kahit sino man ang makakatanggal sa aming mga puso. Hindi lang ito nakasulat sa aming mga braso ang pangalang Duterte, kung hindi tatak sa loob ng aming mga puso. Hindi po kami bayad. Kami po ay kanya-kanyang humuhugot sa aming mga sahod. Ang iba sa amin ay nawala na po ng trabaho dahil sa pagsuporta sa aming Tatay Digong. Pero wala kaming pakialam. Dahil ang pakialam namin, ang bayang ito na kung saan dapat ang lahat ng mamamayang Pilipino ang makikinabang. At bago po ako magtapos, allow me to read my short letter to PDP Laban officers and members sa Muntinlupa and National. Mga countrymen, fellow dearest members, today we look back and honor the legacy of our beloved former President Rodrigo Roa Duterte, the 16th President of the Republic of the Philippines. President Duterte was not only a strong leader, but also a father of the nation, who dedicated his heart and soul in service for the welfare of every Filipino. Tayong lahat po yun. Ano po ba yung balikan natin ang kanyang mga legasiya? Kung tutusin po natin, hindi po natin maubos ang isang araw o isang buwan ang lahat ng mga mabuting nagagawa ni Duterte. Ngunit magbibigay lang po ako ng konting highlights. In the fights against drugs and criminality, he stood firm and implemented bold measures to restore peace and order in our communities. While heavily criticized, it cannot be denied that millions of Filipinos experience safer living conditions. At kasama po tayo doon. Through the Build program, we witnessed the rise of new roads, bridges, airports, and seaports that connected Luzon, Visayas, and Mindanao faster than ever before. These stand as concrete legacies of progress. Hindi po puro media lang, kung hindi meron po tayong nakitang katotohanan. In education and healthcare, he pushes for free education in state universities and colleges and signed the Universal Healthcare Law, a promise that ensures no Filipino will be left behind when it comes to medical services. In Mindanao, his heart was deeply rooted. As the first president from the region, he championed the creation of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or in short, BARM,
a historic step toward lasting peace. During the pandemic, he did not abandon the nation. Through the Bayanihan Act, financial aid and vaccines were delivered, and he worked to reopen the economy for the nation's recovery. Kaya po mga kababayan ko, sa mga nanonood ngayon sa kanilang mga telebisyon at sa kanilang mga ating mga vloggers, kami po, bilang miyembro ng DRS Duterte Riders supporters, our service to the nation is not born out of mere obligation, nor is driven by blind fanaticism. Our service to the nation is genuine, rooted in love of country, anchored in the truth, and strengthened in the undeniable legacy of former President Rodrigo Roa Duterte. And supporting PRRD is not fanaticism. It is our testament, our living witness to a government that worked tirelessly and fearlessly and sincerely for the Filipino people. It is the clear evidence of an effective leadership that upheld discipline, order, and above all, good governance at its finest. The Build program alone stands an enduring monument of courage and dedication. A bold vision transformed into reality, bringing forth roads, bridges, airports, seaports, and infrastructure that connect communities, uplift lives, and empower the nation. This was not for glory, nor for praise. At hindi kailanman narinig natin sa kanya yun. But for sustainable and continuous development so that the young generation today and the countless generation to come may inherit a Philippines stronger, more resilient, and more united. This is why we, the Duterte Riders supporters, hold firmly to the core values that echo PRRD's legacy: discipline, service, courage, loyalty, and compassion for the Filipino people. We are not just a riders group. We are a movement of hope, a brotherhood of service, and a living embodiment of what it means to stand for truth, justice, and love for country. We ride not only for passion, but with purpose. We serve not only with words, but with action. And we support not only as followers, but as patriots who recognize that PRRD's governance was a shining example of how true leadership should be. Brave, selfless, and unwavering, even to the point if he is already on the ICC. This is our identity, and this is our pride. This is our commitment to the Filipino people. We, the Duterte Riders supporters, united as one voice, one heart, one family, carrying forward the torch of good governance and standing firm in the pledge to continue serving God, the country, and the Filipino people. Kaya po sa aking mga kasamahan na DRS, tuloy lang po ang biyahe para sa Diyos, para sa bayan, at para sa kapwa. Mabuhay ang DRS! Kaya mga kababayan, kung rin nanonood ngayon, kung napanood niyo po ang panawagan ni Congressman Kiko Barsaga, it's about time. Alam na po natin yung nangyayari, hindi na po natin kahit kailangan ulit-ulitin. Ang kailangan lang po natin gawin, we have to take action. At kailangan po natin yung action na yun, kailangan po tayong magsama-sama. Gaya na nasabi ng tatay ko nung ako'y elementary pa, we ought to be united because in unity there is strength. And in strength there is victory. And in victory there is peace. And in peace there is harmony.
And at harmony, there is happiness. And happiness is what we are longing for. Maraming salamat po sa inyo lahat.